Yeah, kumusta kayo mga kakambing? Makikita nyo ngayon, meron tayong bisiro na nakahiga. Yan. So, yung video na ito ay isa sa mga tawag doon, magbibigay ako ng tip sa mga magkakambing na masyado ng busy. Yan. Kasi sa akin, alam niyo naman doon sa mga nakaraang video ko, kasi busy sa ng anak na. Yan. Kaya, di ba, naalala niyo yung mga pamahin na wag mag-alaga ng baka pagka may buntis. Yan. Meron din siyang basehan. Yan. Kasi mahati talaga yung time mo. At merong kang masasakripisyong oras. O yung time mo. Kunyari sa iyong alaga. O sa iyong pamilya. Yan. Siyempre, pipiliin natin yung pamilya o yung anak. Yan. Kaya talaga mababawasan yung time sa pagkakambing. Yan. Hindi lang sa baka, pati sa kambing yan. Kasi yung kambing at baka, mas mabigat siya kaysa sa manok. Yan, yung manok kasi pwedeng alpas lang, pato-patokain mo lang. Ang kambing, kailangan mo yan ng pumpay, tubig, vitamin supplements, pagpupurga. Tapos pag meron ka mga nanganak na kambing, ay nangangailangan siya ng kung paano mo bantayan yung tao, parang medyo ganun din yung sa kambing. Lalo na pagka yung mga alaga mo ay merong lumabas na inahin na mahinang maggatas. So, malakas mo maggatas si Mama Brown sa time lang na to. Dahil nga, nagkukulang sila ng pagkain nung madalas kami ni Mrs. sa hospital. Tsaka mga check-ups. Tsaka yung, lalo na nung nanganak si Mrs. na emergency pa kami. Yan. Kinulang sila sa kumpay. Yan. Tapos, hindi ko sila na ipapastol na dati nilang ginagawa na. Pastol. Ngayon, maayos naman siya nanganak kahapon. Ito nangyari, maayos siya nanganak kahapon, nailabas niya. Pero hindi siya nakapagpadede. Ngayon, pag gano'n, kailangan aalalayan ko yun na umaga siya nanganak, bali nakapunta ako, medyo magtatanghali na. Kasi nga, siyempre, nasikaso natin si baby sa, doon sa bahay. Hindi ko kagad napuntahan. Ngayon, pagkapunta ko sa kanya, medyo hirap siya tumayo. Ginawa ko, pinadede ko siya sa inahin na medyo mahina yung gatas. Yan. So nagulat ako, si Anglo naman si Mama Brown. Pero dahil nga sa kakulangan niya sa mga sustansya, vitamin supplements na hindi ko na naibigay masyado nung nire-ready ko sa pagbubuntis. Eh yun, mahina. Ngayon, nagtimpla ako ng doll milk kahapon. Binigay ko sa kanya. Pagkakain niya, o pagkadede niya, nakatayo siya. Nakatayo siya kaagad. Ngayon, iniwan ko na siya nung hapon. Tapos balik na ako sa bahay. Kasi bahay na miss ko, medyo dun sa katabing bahay namin. Di ko na siya nasilip nung gabi. Yan. Kasi inisip ko, pag sumilip ako, baka mangati si baby. Tapos, kailangan ko maligo. Hindi man ako makakaligo kasi sobrang lamig ngayon dito sa Cavite. Sobrang lamig talaga. Grabe. Yun. So, hindi ko rin pwedeng isacrifice yung health natin dahil may alaga tayong baby. Yan. Yun yung mga, mahirap na choices, di ba? Yan. Ngayon, hindi ko siya napadede nung gabi. Ngayon, nakauwi ako. Mag-aalas 10 na. Ngayon, dito. Tapos pag uwi ko, nakita ko siya nasa gilid. Higa. Tapos medyo nabasa siya. So, ihi na yun. Ngayon, pinaparawan ko siya. Okay pa naman. Bala ko siya padedehin. Ayan. So, tatry natin. Tignan natin sa video. Kung ma-recover pa siya. Kung dedede siya. So, yun kasi, ito na lang yung pinakahuling, alam ko. Ayan. Kasi kung kung tuturukan ko, lalo mahirapan. Yun, dapat ang mga truck sa ganito yung IV eh. Pero wala tayong ganong pamamaraan para ibigay ito. Ayan. So, hindi siya dumidede oh. Medyo naano naman niya. Pero hindi siya yung sup-sup talaga. Ayan. So, paunti-unti. Pasok sa bibig. Ayan. Ganun lang. Paunti-unti yung bigay. Hindi bigla. Para hindi mabulunan. So, magbabaka sakali tayo na may matanggap siya na konting sustansya. Tapos, pagka natanggap niya yon,
eh makabangon siya. Pero sabihin ko sa inyo mga kambing, pag ganito yung tayo ng kambing nyo, malaki man yan o maliit, kung wala kang IV o yung sa ugat yung padaan o parang dextrose, mahirap sila makarecover. Kasi kung padadaanin mo sa muscles, intramuscular, eh masasaktan lang din yung kambing. Ngayon kung padadaanin mo sa bibig at di nila nalulunok, bali wala rin. At kung malulunok man nila, kailangan maganda yung digestive system nila para ma-deliver nila sa sistema ng katawan nila yung mga sustansya na binigay mo. Ito maliit ang chance, pero ganito tayo dito. Sinusubukan natin hanggang huli na i-recover ang ating mga kambing. Nasa ganun, siyempre, mabuhay. Yan. Tinatry natin. Yan siya. Siya ay ano po. Kumbaga, ano na to F2 na to. Na ang glunog yun. Yan. Okay? So, ganun talaga. Isa tong another lesson na naman sa atin. Yan, lalo na sa mga bago magkakambing. Kung kayo mag-aanak na, kung mag-aanak na kayo ng ano nyo, i-prepare nyo na, magturo kayo ng isa nyong tao sa farm na pwedeng magpadede sa kambing. Hindi ko din naman na inano kay mama kasi si mama nandito. Ngayon, ayoko rin na mangati siya o magkaroon siya ng mga kati-kati sa katawan. Kasi kahit malinis ka dito, hindi mo maiwasan yung mga lamok, konting niknik, o kaya mga alikabok na pagbalik niya sa bahay, may baby pa din kasi kaming isa, pamangkin ko. Ngayon, hindi daman i-risk na siya naman yung maangat o madadalhan ng mga insekto na galing sa kambingan. Kailangan talaga malinis. Ngayon, hindi ko din naman mai-recommenda na ganun kasi pagpasok ni mama doon, liligo. O di ba pag ligo niya malamig, baka si mama naman yung magkasakit. Kaya ganun lang. May mga choices na ginagawa natin sa pagkakambing. Kasama yan sa pag-grow. Yan, ngayon, pag malaki na yung baby namin, ay handa na tayo para doon. Okay? So, ganun lang. Sa kambingan, tatagan ng loob. Kasi kahit namang may maganda tayong nangyari, nakakapagparami pa rin tayo ng ating mga alaga. At ngayon nga, may bowered na tayo. Diba? Susunod yan, may 3-way cross na dito. Okay? So, ganun lang. Kung nagkaroon ako ng 3-way cross, makakita na kayo ng malalaking kambing talaga na tumitimbang ng sobrang bibigat. Mas mabigat pa sa atin. Okay? So, try natin. Makakasurvive to. Kung hindi man, tanggapin. Yun. So, ganun lang mga kambing. At salamat muli sa inyong tiwala at suporta. Sana kahit pa paano meron kayo natututunan sa mga videos ko na ganito, nasa ganun, makapaghanda kayo sa inyong mga kambingan in the future. Okay? So, ingat lagi and happy goat racing sa inyo. God bless.